Kaso ito na isinampa ni Poldo at Celso laban sa munisipyo ng Midsalip, Zamboanga del Sur at sa 52 nitong opisyales at empleyado. Ang Midsalip ay nasa panglimang kategorya ng mga munisipalidad sa Pilipinas. Sa kabila nito, nakakapagtabi pa rin ng pera ang munisipyo. Noong 2002 at 2003, ang naipon ng munisipyo ay umabot sa 7,709,311.64 at 5,070,913.23. Pinatunayan ng tresorero at ng accountant ng munisipyo sa kanilang salaysay at sa iba pang mga dokumento mula 1998 hanggang 2002 na walang ginagawang pandaraya at walang napupunta sa personal na gastos ang pondo ng munisipyo. Dahil kaya naman ng munisipyo, nagpasa ang pamunuan ng ordinansa upang gayahin ang pagpapasweldo ng mga tinatawag na special cities. Inaprubahan ito ng Sangguniang Panlalawigan ng Zamboanga del Sur, pati na ang ng DBM at ng COA. Pinatupad ang mga mataas na sweldo, pagsweldo at benepisyo sa mga opisyales at empleyado ng munisipyo sa loob ng 5 taon. Sa kabila nito, nakapag-ipon pa rin ang Midsalip ng halos 14,913,554.68 sa bangko. Noong September 12, 2003, nagsampa ng kasong kriminal sina Poldo at Celso sa opisina ng Ombudsman sa Mindanao laban sa mga opisyales ng Midsalip. Inirereklamo nila ang paglabag daw sa iba't ibang batas, partikular sa Section 3E ng RA 3019, Section 81 ng Local Government Code o RA 7160, Section 10 ng Salary Standardization Law o RA 6758, at ng Appropriations Act. Ayon sa kanilang sulat reklamo, nagkonsabahan daw ang mga opisyales ng Midsalip upang kumolekta ng mas mataas na sweldo o representation and travel allowances, personal economic relief assistance at iba pang benepisyo na nakalaan lamang sa natatanging mga syudad o special cities. Kahit pa walang kakayahan ang Midsalip upang bayaran ito, kaya pati ang pagbibigay serbisyo sa publiko ay apektado. Noong January 27, 2004, binasura ng Ombudsman ng Mindanao ang kaso ng dalawa. Kinwestiyon ito ni Poldo at Celso at sinabing kinampihan pa ng Ombudsman ang munisipyo. Inabuso daw ng Ombudsman ang kapangyarihan nito dahil malinaw naman na inamin ng mga opisyales ng Midsalip na tumatanggap sila ng sweldong kasinlaki ng dapat tinatanggap lang ng kawani ng mga special cities, kahit pasabihin na pang-5 kategorya lang na maituturing ang klasifikasyon ng munisipyo. Tama po ba sina Poldo at Celso? Mali po sina Poldo at Celso, walang ginawang pag-abuso sa kapangyarihan ang Ombudsman ng Mindanao na masasabi natin na talamak at halos pagtakas sa pag-iwas na sa tungkulin kung maituturing. Wala naman siyang pinakitang galit at pagkiling sa alinman sa dalawang panig. Hindi naman talaga pinagbabawalan ang isang pang-5 kategoryang munisipalidad tulad ng Midsalip kung gusto nitong gamitin ang pansweldo o ang pasweldong pinatutupad ng mga primera klaseng syudad o ang tinatawag natin na special cities. Ayon sa batas o sa Local Budget Circular 64 noong 1997, pinapayagan ang lokal na pamahalaan o ang LGU na mas mababa ang klasifikasyon kaysa sa mga primera klaseng syudad o special cities na gamitin ang pamantayan ng sweldo ng mga ito basta't may kakayanan silang pinansyal upang ipatupad ito. Dapat lamang na ipatupad ito sa lahat at hindi dapat tataas pa sa sweldong ipinapatupad ng ating gobyerno.
Nakasad sa ating local government code ang limitasyon ng sweldo at benepisyong matatanggap ng mga empleyado. Sa mga munisipyo, basta hindi dapat mas mataas pa ang matatanggap nilang sweldo kaysa sa natatanggap ng mga empleyado ng probinsya. Hindi rin dapat mabago ang klasifikasyon at kategorya ng munisipyo. Sa kasong ito, hindi may tatanggi na tumupad ang midsalip sa mga kondisyones ng batas. May kapasidad ito upang magpasweldo ng mas mataas at patunay nito ang naipong pera ng munisipyo sa bangko. Kahit 5 taon na ang lumipas na magsimula silang magtaas ng sweldo, pati na ang mga dokumentong nagmula sa DBM at COA na inaprobahan ito. Hindi rin natin masasabi na inabuso ng Ombudsman ng Mindanao ang kapangyarihan nito dahil lang ibinasura niya ang kaso ni Napoldo at Celso. Suportado ng ebidensya ang naging desisyon ng Ombudsman. Dapat igalang natin ang naging desisyon niya dahil siya ang mas may higit na kaalaman sa ganitong mga kaso. Isa na naman pong kaalaman mula dito sa programang May Makatwirang Lunas. Ikaw at ang batas.